kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, palapakan natin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po nating kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil mabuti ka sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, ang kabutihan at sa katapatan mo. Hindi karapat-dapat ang isang katulad ko.
papuri sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli mo kaming dinala sa lugar na ito, Lord, para magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoong Jesus. Hindi mapapantayan yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa buhay na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo. Salamat sa buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoong Jesus. Bagamat hindi perfect yung buhay namin, Panginoon, pero perfect ka aming Diyos. Sapat ang biyaya mo, sapat ang tulong mo, Panginoon. Hallelujah. Yung habag mo sa amin laging nandoon, Panginoon. Hindi man kami maging karapat-dapat everyday, Panginoon, pero nandyan ka, Lord. Sapat yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, Panginoon, nais naming ipahayag yung mga papuri, nais naming ipahayag yung pasasalamat namin sa inyo, Panginoon. Dahil naging mabuti ka sa amin, Panginoong Jesus. Never in our lives, Panginoon, na nagkulang kami, Panginoon. Dahil alam namin na sapat at higit ka sa lahat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hayaan mo na itaas namin ang pangalan mo sa oras na ito. Lord, maging pleasing sa pandinig mo yung tinig naming lahat, Lord, na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Naging busy kami sa mga nakaraang araw, Panginoon, pero ang oras na ito para sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord, ang dalangin namin, Lord, ang prayer namin, Panginoon, boldly, Panginoong Jesus, makaharap kami sa inyo ngayon, Panginoon, at i-offer yung lahat ng papuri at pagsamba na nararapat lamang sa iyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Kaya aming Ama, patuloy ka naming sasambahin, dadakilain, itataas ang pangalan mo, pasasalamatan ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin at pupurihin, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papupurihan na taawitan, magpakailanman, Panginoong Yesus. Sa'yo lang ang papuri't pagsambay, alay, sa'yo lamang ibibigay ang buhay kong ito'y kalugdan mo bilang isang alay.
ang karangalan ng pangalan mo'y aking ihayag ngayon at kailanman. Kalwalhatian at kabanalan, kapangyarihan at karangalan, ibibigay lamang sa'yo.
Ingatan mo kailanman ay di nagkulang. Tulong mo'y sapat sa aking pangangailangan, laging gabay sa aking daan. Pangako mo sa akin hindi iiwan, patuloy ito'y aking panghahawakan. Kahit anong unos, ika'y aking kasama. Sa buhay ko, Jesus, ika'y dakila. Sinasamba kita, Panginoong Jesus. Kapupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo ng buong puso. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Patuloy natin sambahin ang Panginoon. Sinasamba kita, Panginoong Jesus. Papupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo ng buong puso. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Oh Diyos. Purihin ka. Oh Diyos, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus! Hallelujah! Glory to Jesus! Salamat, Panginoon! Salamat, aming Ama! Hallelujah! Amen. Maraming salamat po sa mga awiting papuri at pagsamba. At ngayon naman po, i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa series na Parables about Faith and Prayers sa topic na The Watchful Servants. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Amen. Magandang gabi po. At pagpalang midweek po sa ating lahat. Amen. So, tayo po ngayon ay dadako doon sa pinakamahalagang parte ng gawain natin, ano yung pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pagpapatuloy, tayo po'y manalangin saglit para tayo po'y
maging malinaw at maging bukas ang ating puso't isipan sa tulong ng Espiritu Santo. Aming Ama, kami po lubos na nagpapasalamat at lubos na nagpupuri sa iyo sa gabi na ito. At ikaw lamang ang dinadakila namin sa oras na ito. Wala nang iba kundi pangalang Jesus lamang. Hallelujah, hallelujah. At aming Ama, ang dalangin namin sa oras na ito ay ikaw patuloy na kumilos sa aming mga puso't isipan, bagamat kami ay physically hiwa-hiwalay, pero sa pamamagitan ng gawain na to, sa pamamagitan ng mga salita mo na bubulay-bulayan namin, alam namin kasama ka namin sa oras na ito at ikaw ang siyang magtuturo sa amin sa tulong ng Espiritu Santo sa mga nais mong paratingin sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin namin na patuloy mong buksan ang aming puso't isipan sa lahat ng mapapakinggan namin, sa lahat ng mga mensahe na ituturo mo sa amin. Maging lakas, maging katatagan ng aming pananampalataya ang bawat salitang maririnig namin at ito'y maging tulong sa amin at kalaguan sa aming buhay, hindi lang sa spiritual, bagkus pati sa aming pagkatao bilang mga Kristiyano ng mga pinili mo. Maraming salamat o Diyos at sa gabi na ito at sa gawain namin ay walang ibang patuloy na maitaas kundi ang pangalang Jesus namang. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsampat kadakilaan, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Amen. So muli po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay dadako tayo doon sa kung di po ako nagkakamali, ito po yung ating huling topic para sa parables about faith and prayer. Okay, kung di po ako nagkakamali, at sa gabi po na ito, ayan, ang topic po natin ay yung the watchful servants. Amen. Okay, so tayo po'y magsimula na at simulan po natin ito doon sa ating mother verse na matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 35 to 40. Yung mga aliping laging handa. Okay? So ano po ba ang ibig sabihin o saan po pumapatungkol itong talinghaga na ito, no? Okay, so basahin po natin kung meron po kayong Biblia, kung meron po kayong mga reading materials o kung dito na rin po mapapakinggan natin kung meron tayong notes, yan, pwede po nating isulat at pagkatapos ng gawain natin, pwede din natin pagbulay-bulayan pa. Baka meron pang mga mensahe sa atin ng Panginoong Jesus regarding sa pag-aaralan natin ngayon. Okay, so basahin po natin verse 35 ng Lucas 12. Okay, so verse 35, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Amen. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping na abutang nagbabantay pagdating sa kanilang Panginoon. Pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibiis siya at paupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat tumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Okay? So, itong talinghaga nito ay pumapatungkol doon sa muling pagdating ng Panginoon. Okay, so inihilin tulad yung pagdating ng Panginoon doon sa mga alipin na naghihintay sa kanilang amo o Panginoon na dumating mula sa kasalan. Okay, so dito meron pong mga keywords o mga pwede tayong pulutin regarding dito. So dito pa lang sa verse 35, yung naka-highlight, isa sa mga dapat nating tandaan, pinapaalala sa atin, ay yung sabi dito na maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Okay?
So, habang ibig sabihin ng pagiging handa o panatilihing maliwanag, ito yung paghihintay. Ito yung tamang paghihintay doon sa pagdating ng Panginoon. Okay? So hinalintulad na yung yung mga alipin sa pagdating ng amo nila, no. So mula sa kasalan. Okay? So ano 'yan? Hindi ano to pinaiiwasan dito na wag daratnan, 'di ba, ng amo na hindi mapagbuksan siya ng pinto, 'di ba, na hindi na malaman kung nandiyan na, okay? Kasi merong part dito, no? So, ito yung isang panghihinayang na pwedeng maranasan o noong mga alipin dito sa talinghaga, no? Sabi dito, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilpihan. Okay? So, kumbaga parang sayang, 'di ba? If you miss yung pagkakataon na 'to, 'di ba? Na pagdating ng amo, 'di ba? Mamimiss mo yung paupuin sila, paghahanda sila, pagsisilbihan. Okay? So kasi sa tingin natin, 'di ba, sa unang basa dito, parang pagbubuksan lang kasi sila amo, alipin, 'di ba? Parang may tagabukas ng gate pero hindi eh. So hindi lang siya basta ganun yung mangyayari, no? So merong kumbaga parang magandang mangyayari sa sino mang naghihintay doon sa alipin. Okay? So, naghihintay doon sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? So, imbis na sila ang magsilbi doon sa Panginoon, sila pa pala ang pagsisilbihan. Okay? Kaya sinabi rito, pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon. So, yun yung isa sa mga mangyayari whenever pagdating ng Panginoong Jesus. Amen. So kung ililiwat natin dito sa ating reflection ngayon sa pagdating ng Panginoon, di ba? So tayo yung mga itinuturing dito, no, o representing na mga alipin, mga kapatid, ano. So tayo ba'y handa? Okay? So sabi nga rito, maging handa kayo at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. So tandaan po natin yung Okay? So dito mga kapatid, sabi nga hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Okay? So yung pagdating na yan ng Panginoon, di ba, parang yung paghahanda ng pagkain, pagsisilbihan, it represent yung buhay na walang hanggan. Okay? Na ito yung mangyayari sa atin. Ito yung gantimpala. Okay? Kapag hindi ka handa, minsan lang. Okay? Minsan lang yan. Pag hindi ka handa, hindi mo mararanasan yung sinasabi ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi sa 38, pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon. Okay? So, napaka-importante po nung handa. No? Hindi lang tayo yung basta naghihintay lang. Sa paghihintay, dapat handa daw tayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi yung pagdating daw ng Diyos, pagdating ng Panginoon, wala yang tamang oras. Wala siyang exact oras. Diba? Walang nakakaalam kung yan ba ay umaga, gabi, anong petsa, anong taon. Kaya ang sabi rito, maging sa ating gabi o sa madaling araw man. Okay? So napaka significant din ng ating gabi at madaling araw. So ito yung mga panahon o mga oras na pretty tayo, 'di ba? Parang kumbaga parang defenseless, guardless tayo pagdating dito. Okay, ito yung mga sa mga gantong oras, dito nga rin sumasalakay yung mga magnanakaw, di ba? So sabi nga dito, sabi ko sa inyo, kung alam lamang na may-ari ng bahay kung anong oras darating magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. So parang inihilin tulad din dun, ang pagdating ng Panginoon parang pagdating ng magnanakaw na hindi handa yung mga tao. Okay? So ganun daw yung pagdating ng Diyos. So yun din yung pinapaalala sa atin, maging handa at panatilihin daw nating maliwanag yung ating mga ilawan. Okay?
Kaya nga sabi sa verse 40, kayo man ay dapat tumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Okay? So, again, ito po ay tungkol doon sa pagbabalik ng Panginoon. And also, papag-aralan natin ngayon, and tanongin natin yung sarili natin, tayo ba ay naghihintay? Tayo ba ay handa sa pagdating ng Panginoon? Okay? Tayo ba ay talagang nagbabantay? Okay? Or baka handa lang tayo kapag fellowship, kapag meron tayong midweek o Sunday fellowship, kapag kasama natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? So, sabi nga kanina, hating gabi or madaling araw, okay? Diyan, kung minsan, o madalas, o sa mga ganyang pagkakataon na hindi tayo handa, dumarating o darating ang Panginoon. Okay? Diyan inalhin tulad. Okay? So, nawa sa biyaya ng Panginoon ay lahat tayo ay patuloy na mapaalalahanan ng mensahe na kung paano ba tayo magiging handa, ano ba yung paghahanda na dapat nating gawin sa bawat araw. Okay? Baka masyado tayong complacent, baka masyado rin tayong kampante, baka masyado rin tayong tinitake for granted natin, no? Yung kung ano yung meron tayo at para sabihin natin na okay na, kahit na dumating ang Diyos, okay na ako. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid. So, ano ba dapat ba talaga yung paghahanda na ginagawa ng isang Kristiyanong naghihintay sa Kanya? Baka nami-mislead tayo, no? Baka akala natin, katulad ng mga napapakinggan natin at paalala sa atin, oh yes, once saved, always saved. Okay? Kahit dumating ang Diyos, okay na. Okay? Kahit dumating ang Panginoon, ligtas ako. Okay, wala pong masama sa ganong kaisipan, sa ganong pananampalataya. Tama po yan. Pero, ganun nga ba talaga dapat mag-isip ang isang Kristiyano pagdating sa paghahanda sa paghihintay sa Panginoon? Okay, kasi sabi nga natin, ang once saved, always saved, it is not a license to sin. Amen? It is not a license to sin. Okay, tama yun. At dapat yun talaga. Na hindi dito nagbibigay ng lisensya sa atin o karapatan para tayo ay magkasala, di ba? Kasi once saved, always saved naman, ligtas na ako, okay na, pwede na magkasala. Hindi po ganun yan. Okay? Mali po yung ganong kaisipan. Ang once saved, always saved po ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Gayunpaman, mga kapatid, ganun din naman, pag sinabi rin once saved, always saved, hindi rin natin pwedeng sabihin na once saved, ligtas na ako, hindi ko na kailangan gawin yan. Okay? Hindi ko na kailangan mag-Sunday fellowship. Hindi ko na kailangan mag-Bible devotion. Hindi ko na kailangan manalangin kasi ligtas naman ako. Okay? Mali rin po yun, mga kapatid. Hindi po ganun ang kaisipan ng isang once saved, always saved. Hindi po ganun ang kaisipan ng isang Kristiyanong ligtas. Amen? At hindi po ganun yung paghahanda na tinuturo sa atin ngayon. Okay? Baka kasi may ganun tayong kaisipan ngayon. Once saved, always saved na ako, hindi na ako maghahanda. Okay? Hindi na ako magbabantay. Okay? Baka ganun yung kaisipan natin. Sa pag-aaralan natin ngayon, baliin na po natin yan. Diba? Dapat hindi ganyan yung paghahanda at hindi ganyan yung pagbabantay na ginagawa natin. Okay? Amen? So mamaya, papadasadahan natin lahat yan. Okay? So, basahin din natin yung isang counterpart o yung parang katulad din ng mensahe nito sa aklat ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 to 11. Sinasabi rin po dito ng mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Amen? So again, ang pagdating ng Panginoon ay hindi sa oras na nakabantay na lahat gising, di ba? Amen. Walang magnanakaw o na lolooban yung bahay na syempre may tao dapat na maliwanag. Okay? So kasi mayroong mga magnanakaw,
na umaga o may araw na umaatake kasi alam naman nila na walang tao doon. Okay? Pero kung alam nilang may tao doon, diba, ang usually na atake niyan, laging gabi, yung tulog. Diba? Defenseless yung may-ari ng bahay. Okay? At ganun yung pagdating ng Panginoon. Okay? Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Amen? So, ano din to, no? Inalintulad din na hindi lang yung pagdating ng Panginoon at yung kung ano man yung abutan natin, ano? Kung pagdating ng Panginoon o tayo mawala, ang tao ay mawala dito sa mundo. Okay, pinakita rin dito na even yung death, di ba? Yung kamatayan, hindi natin kontrolado yan. Di ba? Hindi natin alam kung kailan. Di ba? Sabi nga dito, tiwasay at panatag ang lahat. Di ba? Tulad ng mga nangyaring mga aksidente, panatag naman lahat. Okay yung biyahe, okay yung plano, nakapag-book na ng babakasyonan, excited ang lahat. Pero darating isang iglap, isang aksidente, at nawala ang buhay. Okay? Darating pala yung kapahamakan. So, walang nakakaalam din, ano? So, hindi natin alam kung kailan din tayo mawawala dito sa mundo. Okay? Sabi nga rin, yung pagsumpong din ng sakit ng tiyan ng isang babae, hindi rin alam. Minsan darating na lang yan. Minsan, wala pa naman sa due. Di ba? Pero napapaaga. Minsan, lampas na ng June, hindi pa rin sumasakit. Bibiglayin ka na lang, bigla ka na lang magle-labor. Okay, so, yun yung mga, kumbaga, hindi natin anticipated yung ang pagdating ng Panginoon. Verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kahit hindi kayo mabibigla sa araw na iyon, na darating na parang magnanakaw. Okay? So, dito, ina-address itong mensahe na to para sa mga anak ng Diyos. Okay? Sa mga kapatid. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo ay manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Okay? So, sabi nga rito, since tayo daw ay mga anak na ng Diyos, mga kapatid, hindi na tayo dapat nabibigla sa pagdating ng Panginoon. Okay? O sa pagdating sa darating na parang magnanakaw. Okay? Dahil nga tayo ay panig na ng Diyos, isang advantage o isang kaibahan ng isang anak ng Diyos ay yung perspective, yung kaisipan natin, ano? Ang kaisipan ng isang Kristiyano na may pananampalataya, diba, kay Kristo. Alam natin na ang buhay natin ay hindi para dito sa sanlibutan. Ang buhay natin ay hindi permanente, temporary lang. Okay? Na ang kaisipan ng Kristiyano, pinaghahandaan yan ang buhay na walang hanggan o yung eternal life. Okay? Yung eternity, pinaghahandaan natin yung buhay after this life. Okay? So, isa yan sa kaibahan ng isang Kristiyano at hindi. Kasi sa hindi, di ba, ang laging focus niyan, mga bagay na nandito sa mundo, mga bagay na nandito na nakikita. Okay? Kaya pagdating ng oras, pagdating ng araw, di ba, pagdating ng tamang panahon, okay, doon na-atake sila ng kaaway. Okay? So, doon na kayo nagkakaroon ng kapahamakan. Hindi lang kapahamakan physical. Tinutukoy natin dito bagkus kapahamakang spiritual. Yung walang hanggang pagkakalayo sa Diyos. Okay? So, iyan ang kaibahan ng kaisipan ng Kristiyano at ng hindi. Alam na natin, meron tayong patutunguhan after ng buhay na ito. Okay? At isa yun sa mga pinalalakas natin. Kaya nga sa verse 6, kaya nga kailangan tayong manatiling gising. Ibig sabihin, ano tayo? Alert. Diba? Aware tayo. Laging handa. Malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ibig sabihin ng laging handa. Ito na yung, kumbaga, katulad ng sinabi kanina, laging handa at manatiling maliwanag yung ating ilawan. So, ano ba? Ano ba yung ibig sabihin ng pag laging handa? Ano ba ibig sabihin kapag
maliwanag yung ating ilawan. Kailangan ba meron tayong literal na mailawan? Hindi po, no? Mamaya po, papasadaan natin. So ngayon pa lang, ito na yung mga gusto nating makita dito yung paalala sa atin, no? Hindi lang ito passive na paghihintay na tulad ng halimbawa naghihintay ka ng labasan ng anak mo sa school, di ba? Na naghihintay ka sa waiting shed. Okay? So, nantayin mo lang yung pagdating ng anak mo na nakaupo ka lang at alam mo na darating. So, ang paghihintay sa Panginoon hindi ganun katulad ng paghihintay natin sa mga anak natin, ano, na passive lang. Ito po, ang paghihintay natin sa Panginoon is actively waiting. Okay? Meron tayong ine-expect din ng mga may na-expect tayong mga kaaway o may na-expect tayong mga hindrances. Okay? Ang paghihintay natin sa Panginoon, mayroong mga trials, mayroong mga temptations na darating, kaya sinabing laging handa. Okay? Baka kasi ayan nga, di ba? Sa buhay natin, eto, habang tayo po ay nakikinig ngayon, habang tayo mayroong pananampalataya, habang tayo ay nananamnam natin ang salita ng Diyos, ito po ay isang part ng paghihintay sa Panginoon. Simula nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, paghihintay na natin yan. Okay? So, hindi lang po tayo nakatameme lang, no? Kasi nga, sa paghihintay natin, sabi nga natin, ang Kristiyano po ay hindi yan parang nakahiga tayo sa bed of roses. Laging may pagsubok. Laging mayroong mga temptations. At yung mga temptations na yan, mga kapatid, yan po ay mga gawa ng kaaway upang tayo po ay linlangin. Tayo po ay gawing tulog. Diba? Para hindi manatiling gising. Yung mga gawain na yan ng kaaway na ginagawa sa atin para tayo po ay maging hindi handa. Okay? Na maging malabo din yung pag-iisip natin. Okay? Kaya ito yung mga dapat nating gawin kapag tayo po ay maghihintay sa Panginoon. Tuloy natin, verse 7. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig na ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Amen? So, dito, pinakita na sa atin, paano ba tayo maging handa? Isuot daw natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Lagi yan. Okay? Kahit tulog, diba? I mean, diba? Kasi sabi nga rito, karaniwang tulog ang tao sa gabi. Pero bilang ikaw nga ay Kristiyano, nasa panig ng araw, nasa panig ng liwanag, even dun sa mga oras na karaniwang tulog ang tao, dapat suot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Amen. Yan po yung pag-asa, no? Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen? So, pinaliwanag din dito sa Thessalonica, yung pagdating ng Panginoon. Parang pagdating pa rin ng magnanakaw. At ang paalala nga sa atin, mga kapatid, maging handa. Maliwanag ang ating pag-iisip. At sabi nga, isuot daw natin yung pananampalataya, baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas. Okay? Nagagawin ng Diyos. Amen? So, isa sa mga mga dapat natin gawin sa paghahanda, sa paghihintay sa Panginoon, okay? Yun nga, isuot daw natin yung baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Okay? So, ito po yung pinakamahalaga na paghahanda natin gawin, na dapat natin gawin, yung ating pananampalataya. Dapat ito po ay maging malakas sa bawat araw. Amen? Kasi ito po yung, kumbaga, sabi nga, baluti. Sabi nga natin,
ang paghihintay sa Panginoon ay hindi tulad ng paghihintay sa mga anak natin sa pag-uwi nila, no? Nakatameme lang tayo, passive lang. Hindi po. Ang paghihintay sa Panginoon is an active action. Okay? Na kailangan mong labanan ang mga gawa ng kaaway sa buhay mo, yung mga paraan nila para tayo po ay mabago ang isip, mawala ang focus, para tayo hindi maging handa, para maging tulog tayo sa pananampalataya. Amen? So, number one, palakasin ang pananampalataya. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Okay? So, ito yung isang sa paghahanda. Sabi nga sa Roma 8:24-25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Binasa natin kanina, hindi pag-asa na yun, yung pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang asa pa kung nakikita niya, kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Okay? So, this talk about faith. Okay? Okay, na faith doon sa pag-asa na ginawa ng Diyos, ni Jesus Christ para sa atin, yung pagliligtas niya. Okay? So, tulad ng ginagawa natin mga kapatid, no? Sabi nga natin, once saved, always saved. We are always saved. Ligtas na tayo. Okay? Isa yan sa pananampalataya na pinanghahawakan natin. Amen? So, hindi pa man tayo tumutungo dun sa finish line natin, hindi pa natin nakikita yung output, 'di ba? O I mean yung personally hindi pa natin nakikita talaga yung pagliligtas, 'di ba? Na ikaw ay kaharap mo na ang Diyos, 'di ba? Face to face, kaharap mo na si Jesus Christ face to face. Pero, 'di ba? Alam natin na tayo po iligtas dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Alam natin tayo iligtas dahil ito'y tinanggap na natin. Ito'y mula sa habag at pag-ibig ng Diyos. Okay? So, ano po'y pinagagana natin dito? Yung pananampalataya. Amen? So, napakaganda po na practice o sabihin na natin na parang napakaganda na ito po ay ina-apply natin sa buhay natin. Na lagi nating isipin na tayo ligtas hindi dahil sa sarili mong gawa, sa sarili mong karunungan, sa sarili mong lakas, bagkus dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na sinampalatayanan natin. Amen? Kaya tayo ligtas. Okay? So, ito po yung pinaka-basic na pag-exercise ng ating pananampalataya kay Jesus Christ. Ito yung dapat natin pinangahawakan. Okay? Yun tayo po ay may pag-asa. Okay? Hawak natin yung pag-asa ito, yung pagliligtas ni Jesus Christ. Amen? At kapag sinabing ang pananampalataya, mga kapatid, ito po yung pinakasusi natin. Amen? Pinakasusi natin sa salvation. Okay? At hindi lang pag sinabing pananampalataya, di ba? Hindi lang po ito pumapatungkol doon sa salvation. Bagkus, ito pong pananampalataya, ito na rin po yung dapat yung maging buhay natin. Amen? Kaya nga sinabi sa 2 Corinto 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Okay? Amen po ba? So, bilang Kristiyano, napakahalaga po sa atin ng pananampalataya na dapat sa bawat araw napapractice na natin, diba? Na-exercise natin yung faith natin na lahat tayo nagsisimula sa mababaw ang pananampalataya, diba? So, sana at nawa bilang Kristiyano at bilang mga may pagkilala at pananampalataya kay Jesus Christ, ina-aim natin na patuloy natin itong palakasin sa bawat araw. Ina-aim natin ito na ito ay lumago at lumago. To the point, amen? To the point na hindi ka na nabubuhay para sa mundong ito. Hindi ka na nabubuhay para sa mga bagay na nakikita. Ano pa yung mga bagay na nakikita? Yan, yung pera,
kayamanan, yung karangyaan, di ba? Yung kapangyarihan, yung kasikatan na yan, okay? Yung mga anumang mga ari-arian na yan, mga posisyon, okay? Hindi na dapat tayo nabubuhay dyan kasi unang-una alam na natin lahat ng yan nabubulok, kinakalawang, nasisira, at pagdating ng panahon, it's either iwanan ka niyan at iwanan natin yung mga bagay na yan. At the end of the day, it's all useless pagdating ng eternity. Pagdating ng tayo po ay finish na sa mundong ito, wala na yung magagawa. Iiwanan lang natin yan. Ang makikinabang lang din yan, yung mga taong iiwanan natin. And the cycle goes on. Okay? Ganun lang yun. Okay? Hindi natin mabibit-bit yan. Okay? So, sa atin mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat tayo daw po ay namumuhay na batay sa pananampalataya. Amen? So, pag sinabing pananampalataya, it talks about Jesus Christ. Okay? It talks about blessings ng Lord. Okay? It talks about lahat ng mga makadiyos na gawain. Okay? Lahat ng mga ang kasiyahan natin sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Hindi na nakabase ang kasiyahan natin sa mga bagay na nandito. Hindi na nakabase dito yung kaligayahan natin bagkus sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, yan po yung sinasabi natin kapag tayo po nabubuhay na batay sa pananampalataya. Amen? Ang lubusang pag-asa natin ay yung biyaya, amen, ng Panginoong Hesus at si Jesus Christ mismo. Okay? So, importante, no? Sa atin yung pananampalataya na dapat ito po yung mas higit na meron tayo. Galatia 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? So ito yung pag sinabi natin pananampalataya, no? Isunuot na natin, okay? Yung Christ-likeness. Sinuot na natin, kumbaga hindi na ako, hindi na ikaw, yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Okay? So, lahat ng gagawin mo, lahat yan ay nakalulugod sa Panginoon. Lahat yan nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, hindi na yan yung para sa kalulugod natin, di ba? Magsasatisfy sa atin o magsasatisfy sa ibang tao. Di ba? Hindi na paglilingkuran natin yung kaligayahan ng tao, kaligayahan ng bossing natin, kaligayahan ng mga taong gusto nating bigyan ng pleasure. Okay, hindi na. Kapag tayo daw po ay si Kristo na nabubuhay sa atin, walang ibang audience sa buhay natin kundi ang Diyos lamang, kundi si Jesus Christ lamang. Amen? Yan po ang ibig din sabihin kapag tayo po ay nabubuhay ayon sa pananampalataya. Okay? So napaka-importante po ng pananampalataya, no? Nakikita na natin tulad din ng patotoo ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Sinabi po dito, no, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Okay? So tulad po ni Pablo, nawa maging ganito rin tayo hanggang sa huling hininga natin. Okay? Yes, sabi dito ni Pablo, pinagbuti ko ang pakikipaglaban. Ito po yung pagiging handa. Ito po yung pagbabantay natin. Amen? Sabi nga natin kanina, maraming temptations, maraming gagawin ng kaaway sa paghihintay natin muli sa pagbabalik ng Panginoon. So, kaya nga sabi, isuot natin yung baluti, di ba, ng ating pananampalataya. At yung helmet ng pag-asa, tayo ililigtas ng Panginoon. So, marami pa, no, na mga pagkakataon sa buhay natin na darating na talagang meron tayong battle, di ba? Meron tayong mga laban, di ba? Mga spiritual warfare, kung ika nga, okay, na dapat nating harapin. At dapat, di ba, yan po ay mapaglabanan natin.
pagtagumpayan natin. Amen. Bagaman sa bawat araw may mga pagkakataon talaga, minsan natatalo tayo, okay? Pero again, the war is not over. Okay? Kahit na sa pagkakataon yun, minsan natatalo tayo, pero sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong biyaya, sukdulang biyaya na laging umaalalay sa atin. Okay? Na laging tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yan. Amen? Kaya nga, tuloy lang, pakikipaglaban ang mahalaga, mga kapatid. Hindi tayo susuko doon sa temptations na yun. Diba? Hindi tayo susuko doon sa ginagawa ng kaaway na titigil tayo sa paghihintay at hindi na tayo magbabantay. Amen? So, tuloy ang laban, mga kapatid. Okay? Hanggang sa dumating tayo doon sa finish line. Hanggang tulad na nangyari ito kay Pablo, natapos na itakbuhin. At ang sabi niya, na natili akong tapat sa pananampalataya. And nawa, yan din yung maging goal din natin. Diba? Nawa sa biyaya ng Panginoon, maging katulad din tayo ni Pablo, no? Hanggang sa unang hininga, naging tapat ako sa pananampalataya. Naging tapat tayo sa pananampalataya. Amen? So hanggang sa pagdating ng Panginoon, until we see Him face to face, di ba? Lord, naging tapat ako sa pananampalataya. Hinintay kita. Nagbantay ako. Amen. So, nakakaano yun. Di ba? Nakakataas noo na humarap sa Panginoong Jesus. Okay? Lord, naghintay ako. Nagbantay ako. Di ba? Hindi ako natulog. Okay? Amen. So, alam nyo nga, sabi nga natin, isa sa mga pagbabantay nga na ginawa natin last time, di ba? Tinalakay natin yung the fig tree, di ba? Yung sa puno ng igos. Okay, yung dapat patuloy tayong namumunga. Okay, kung pag wala tayong bunga, di ba, puputulin tayo. Okay, so unang bunga doon yung pananampalataya natin, yung kaligtasan. And to follow, after na kaligtasan, to follow na yung mga good works. Okay? At napakahalaga nga, di ba, na syempre, isa sa pagbabantay na gawin natin, patuloy tayong mamunga ng mabubuting gawa. Okay? Na patuloy na sa bawat araw, makapagbigay tayo ng kaluguran sa Kanya. Pagbabantay po yun. Manatili tayong walang kapintasan dahil, sabi nga natin kanina, nabasa natin, ang isinuot na natin, ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Okay, napaka-importante po na hindi natin madungisan ang pangalan ni Jesus Christ sa buhay natin. Bagkus, 'di ba? Maparangalan pa siya sa pamagitan ng buhay natin. Amen. Yan po ang goal natin. Okay? So, kasama yan sa pagbabantay. Okay, na baka kasi abutan tayo ng Lord, ano? Abutan tayo, kampante tayo, biglang dumating ang Panginoon, nakikipagchismisan ka at naninira ka pa ng kapwa, naku po, patay tayo dyan. Dumating si Jesus Christ, dumating ang Panginoon, okay, imbis na alagaan mo yung kapatid mo, di ba, sa kawan, inilalayo mo pa, diba? Mas patay din tayo dyan. Okay, dumating ang Panginoon, diba? Nandadaya ka ng sukli. Naku, patay tayo dyan lalo. Okay? So, hindi po dapat ganun. No? So, kaya nga, sa bawat araw, dapat panatili natin yung bunga natin. Mas palaguin natin. Amen? Okay? So, nawa, sa bawat araw, diba, maging tapat tayo sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Amen. Ano po sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4? Okay. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Sabi ko nga kanina, it is an active action, 'di ba? Yung paghihintay natin sa Panginoon. Darating at darating, sabi nga maraming pagsubok. Daranas tayo sa nakakapagod. Yan po ang paghihintay natin sa Diyos. May mga pagsubok yan, hindi pwedeng wala.
May iba't ibang uri yan. Natanggal ka sa trabaho, nagkasakit ka, may nagkaroon ka ng problema sa asawa, nagkaroon ka ng problema sa anak, nagka-problema ka financially, okay? Iba't iba yan. Nagkaroon ka ng kung ano-anong mga isipin, kabalisahan. So, maraming pagsubok darating sa'yo. Okay, to the point na lahat lang yan, isa lang po ang target niyan, manghina ka. Bitawan mo ang pananampalataya mo. Yan ang gusto ng kaaway. Na sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, sa pamamagitan ng mga problema na yan, tumigil ka na. Okay? Tumigil ka na sa paglilingkod. Hanggang sa hindi ka na magbantay. Maging matulog ka na. Sino masaya doon? Naku, si Taning. Paano? Hindi mo mamimit si Jesus Christ. Okay? Yan gusto niya, sa kanya ka eh. Okay? Amen? So, yan po ang gusto ng kaaway. At isa sa target din yan, siguro, ang ng mga kaaway, kaya hindi tayo pinag-focus yan. Huwag din tayo maging daan. Maging kasangkapan ng Panginoon para yung mga wala pang pananampalataya ay makakilala rin kay Jesus Christ. Okay? So, ayaw ni Taning nun. Okay, kaya nga daranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ang paalala sa atin, verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Yan po yung pagiging handa. Okay, ito po yung pagbabantay na dapat natin gawin. Hanggang wakas, magpakatatag. Amen? Darating yung pagsubok, pero magpakatatag tayo hanggang wakas. Upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Okay? So, ito pala yung target. Maging ganap. Diba? Diba? Tayo nga sabi nga ng Panginoong Jesus, habang sa bawat araw, pinapaging ganap tayo. Amen? At gusto ng Diyos yan. Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Okay? So, it's up to us. Sa atin din yan, mga kapatid. Nandyan ang biyaya ng Diyos, nandyan ang kanyang habag, okay, para tayo po'y maging ganap. So, let's do our part naman din, ano? Na huwag tayo magpatangay lang basta-basta, huwag tayo magpatangay sa gawa ng kaaway. Dapat nating paglabanan yan. Dapat nating paglabanan yung mga ginagawa ng kaaway na yan. Okay? Kaya magpakatatag tayo. So, kung nandyan ang temptations, hindi ko gagawin yan. Gusto ko nang magalit, gusto ko nang mang-away, hindi ko gagawin yan. Hindi ganyan na pagiging Kristiyano. Okay? Kailangan wala akong pagkukulang kapag umarap ako sa Diyos. Dapat maging ganap ako pag umarap ako sa Diyos. Pagdating ng panahon. Amen? Yun po yung mga talagang battle na harapin natin. Kaya ang sabi, magpakatatag tayo hanggang wakas. Amen? Kaya ang sabi rin sa Tiago 5, verse 7 to 8. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Magtiyaga. Okay? So nakakapagod. Diba? Pag sinayang pagtiyaga, laging kalaban dyan yung pagod. Okay? Yung inip. Okay? Yung burnout, diba? Pagdating sa trabaho. Tiyagain mo na lang. Okay? So sa buhay Kristiyano natin, iyan ang madalas na atakihin ng kaaway. Since tayo po ay nasa katawan lupa pa nito, madalas atakihin tayo emotionally. Okay, kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga nakikita natin, Lord, parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Matagal na akong naglilingkod sa'yo. Okay, pero parang bakit yung mga kakilala ko na hindi man naglilingkod sa iyo, ang ganda-ganda ng buhay. Pero bakit ako, tagal ko nang naglilingkod? Diba? Kuminsan dyan, madalas pala, dyan tayo atakihin, ano? Yung talagang ipapakita sa atin ng kaaway. Huwag ka na dyan, kasi tamo yung kaklase mo, ang yaman-yaman na. Ikaw, ganyan ka pa din. Amen? So, huwag ka na, bumitaw ka na, gawin mo na yung ginagawa niyan. Diba? Mag-scatter ka na lang din, di ba? Magtalpak ka na lang din. Okay? Gawin mo na ginagawa niya full time sa work na walang panahon sa Diyos. Walang panahon sa pananampalataya. Yun na lang gawin mo, magpayaman ka. Okay, kung minsan ganoon atakihin sa atin, ano?
Oo nga, no? Pero sabi nga natin ganyan, paalala sa atin ng Diyos, ang bawat Kristiyano, hindi nabubuhay sa mga bagay na nakikita. Amen. Kapag nabulag tayo sa mga bagay na yan, yari tayo. Amen. At the end of the day, sabi ko nga natin, ang mga bagay na yan, hindi natin madadala. Diba? After this life. Hindi natin madadala yan. Temporary lang yan. Kahit anong gawin natin, kahit galing ubod ng yaman natin, hindi natin mapapakinabangan yan sa habang panahon. Okay? Sa bawat Kristiyano, ang hangarin natin ay yung eternal life. Diba? Dahil yun po yung pangwalang hanggan, yung buhay na makakapiling natin ng Diyos. Amen? Okay, so kaya sabi magtiyaga tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yes, may lungkot kung minsan, merong mga parang yun nga, inaatake sa atin ng kaaway, may inggit kung minsan, merong mga parang panghihinayang, okay, na parang nakikita natin yung iba sa atin, parang hindi nangyari. So, alam nyo, part yan ng pakikipaglaban natin. Tiyagain natin mga kapatid. Magtiyaga tayo hanggang pagdating ng Panginoon. Okay? Sabi nga sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Okay? So pagdating ng panahon, makikita nyo yung bunga ng pagtitiyaga nyo. Pag nakikita na natin si Jesus Christ. Pag dumating na ang Panginoong Jesus. At masasabi natin, worth it. Diba? Napaka worth it pala. Yung pagtitiyaga ko sa paghihintay sa Panginoon. Okay? Beyond compare, beyond our imagination, kung ano yung makikita natin doon sa langit, di ba? Kapiling natin ng Diyos. Hindi natin, ako siguro ko na walang binatbat ang ganda ng sanlibutan, di ba? Doon sa paraiso na inihanda ng Diyos sa atin. Amen? So, yun ang goal. Yun ang tingnan natin mga kapatid. Okay? Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tagulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. So, nung panahon na to, panahon ni Santiago, nung sinulat to, siguro mga ilang libong taon na naisulat to na sinabi niya rito na lalapit ng pagdating ng Panginoon. What more sa panahon natin ngayon, diba? Talagang nalalapit na. Okay, so tiyagain lang natin mga kapatid. Okay, sabi nga tulad ng paliwanag ko kanina, diba? Parang sa magsasaka, wala namang, diba, nagtanim na kinabukasan ay aani agad. Okay, so merong pagtitiyaga, kailangan mong anihin, kailangan mong diligan, kailangan mong alagaan. Sabi nga rito, inaantay pa, inaabangan pa yung pagdating ng ulan para talagang, di ba, maging okay yung sakahan. Okay? And pagdating ng panahon, mamumunga din yun. At ganoon din yung ating ginagawang pagtitiyaga. Di ba? Yung pananatili sa pananampalataya sa Panginoon, makikita din natin yung gantimpala na pinangako ng Diyos. Amen? Ngayon pa man, ang sabi nga, Santiago 5:13-16, kung may paghihirap pa ang sino man sa inyo, okay, ano yung dapat daw natin gawin? Ano yung sinasabi sa atin? Manalangin siya. Okay, manalangin ka. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag din niyo ang matandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Amen? So ito pala yung mga payo sa atin. Nahihirapan ka ba? Manalangin ka. Amen? Sabi nga natin, totoo naman paghihirap. Mayroong mga struggle sa buhay. So whenever na tayo po ay nagkakaroon ng mga paghihirap, emotionally, physically, financially, mentally, okay, nakatake tayo. Ano sabi? Manalangin siya. Manalangin. Prayer. Okay. Manalangin tayo. Amen? Kausapin natin ng Diyos.
aminin natin sa Kanya lahat ng nararamdaman natin. Diba? Aminin mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nagiging cause ng paghihirap mo, ipanalangin mo sa Diyos. Okay? Kung nagagala ka, magpuri ka. Diba? Amen. Ang dami tayong mga bagong awitin dyan. Diba? Manalangin, pagpuri tayo sa Panginoon. At kung may sakit, yan, ipanalangin daw natin sa matatandang pinuno. Okay, ipatawag daw natin yung matatandang pinuno. Excuse me. Okay, matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. Okay? So, tingnan nyo yung tingnan nyo yung ginagawa naman ng Diyos. Okay? Lagi naman diyang nakasuporta. Okay? Doon sa ating mga paghihirap, kung ano man yung nararanasan natin, kung meron tayong karamdaman, sabi dito, pag-agalingin ng Diyos. Kung meron kang paghihina, palalakasin niya. Palalakasin ng Diyos. Diba? Palalakasin tayong muli ng Diyos. Amen? At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Okay? So, isa sa mga magpapaliwanag ng ating ilawan sa paghihintay ay, syempre, sabi nga natin, let's keep the faith. And also, pagdating dito sa verse na to, ay yung importansya din ng pananalangin. Okay? Importansya ng pananalangin. Okay, so nakita natin, sabi nga, pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga may pananampalataya sa Kanya. Okay, so tayo yun. So we are privileged. So lagi natin gamitin yung privilege na yon sa pananalangin. Okay, so nandyan yung pagagalingin, palalakasin, patatawarin. Okay, so napakadaming sa paghihintay naman natin, sa pagiging handa natin, diba? Nandiyan naman ang tulong ng Diyos. Sabi nga sa kanyang salita, my grace is sufficient for you. Okay, laging nandyan, laging sapat ang biyaya ng Diyos para maging tulong sa bawat struggles na meron tayo. Okay? At kung tayo may nanghihina, nandyan pa rin ang Diyos. Nakasuporta, Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Amen. So, nandyan lagi yung kalakasang suporta, yung biyaya na kayang ibigay ng Diyos sa atin habang tayo naghihintay. So, importante lang sa paghihintay natin, diba? Maging handa tayo. Panatiliin nating maliwanag yung ating ilawan. Okay? Lagi nating suot yung pananampalataya. Yung baluti ng pananampalataya. Okay? 1 Corinto 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Okay? So, again, isang paalala sa atin, magpakatatag at huwag matinag. Kasi nga, may battle. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, may dinagdag dito, kung paano ba tayo magiging handa. Sabi dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. So, continuous. Diba? Mas magpakasipag daw. So, ito yung sinasabi natin kanina. Yes, once saved, always saved. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko nagagawin yung paglilingkod. Hindi na ako mananalangin. Hindi na ako magde-devotion, makikinig ng salita ng Diyos. So, hindi po ganun ang once saved, always saved. Hindi po ganun ang isang Kristiyano. Hindi po ganun isang taong tumanggap kay Jesus Christ. Okay? Yun na nga yung namubuhay ayon sa pananampalataya. Amen? So, isa sa rin sa paghintay na dapat daw natin gawin, ng pagiging handa, magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi nga, yan din yung, kumbaga parang, di ba?
magiging bearing natin pagdating ng panahon. Diba? Ito yung gantimpala. Diba? Para ka nagtanim, diba? Ito yung aanihin mo pagdating ng panahon. Okay, magsipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Ano po sinasabi sa Jeremiah 29:11? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Okay? So, pagdating sa patuloy na paghihintay natin sa pagiging handa natin, mga kapatid. Okay? Let's put our whole trust, yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ano man yung mga pinapakita sa atin kung minsan ng kaaway, diba? O, ito yan, ito na yung buhay mo. Tagal-tagal mo na hindi lingkod, ganito ka pa din. Ito ka na, diba? Ang layo-layo na ng mga kabatchmates mo sa'yo, etc. Okay, so, minsan sinisira lang ng kaaway. So, sa buhay natin sa bawat araw, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Jeremiah 29:11, ibigay natin sa Diyos yung full trust. Ibigay natin kay Jesus Christ yung ganap, diba, na pagtitiwala natin sa Kanya. Lord, ito yung nakikita ko. Okay. Ito yung mga nakakapagbigay sa akin ng kalungkutan. Ito yung mga nakakapagbigay sa akin ng doubt, ng panghihina. Pero Lord, okay, magtitiwala ako sa plano mo. Magtitiwala ako sa iyo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay ko. At ang plano niya, sabi nga rito, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Praise the Lord. Amen. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. Keep the faith. Magtiwala tayo sa Diyos. Pagkamat hindi nangyayari yung mga nangyayari ngayon ayon sa plano mo, plano mo yun. Okay? Baka hindi yan ang plano ng Diyos. Okay? So, kung kasi pag ang tinignan natin yung plano natin, yan tayo minsan nadi-discourage Pero kung titingnan natin at iaasa natin at ibibigay sa Diyos yung ganap na pagtitiwala dun sa kanyang plano, manalig ka. Mangyayari yung plano niya para sa ikabubuti mo. Para sa kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen? Hallelujah. Amen. Kaya sabi rito, mga awit 130 verse 5, sabi ka kong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Amen. Tulad ng mga nangyari sa panahon ng lumang tipan, panahon ni David, panahon ni Abraham, ni Moises, di ba? Panahon ng mga apostol, hindi kailanman nabigo ang Diyos sa pagtulong sa kanyang mga lingkod. Amen. Lagi nandyan ang tulong ng Diyos sa oras na talagang kinakailangan. Amen. So hindi siya parang hindi tayo lugi. Yung mga kaisipan na nagdi-discourage sa atin, mga nakikita natin, gawa lang ng kaawayan. Pero sa totoo, ang Diyos po laging para sa ikabubuti, para sa the best para sa atin ang plano niya. Okay? So, hindi nabibigo ang Diyos. Tulad ng nakasulat dito, hindi nabibigo ang Diyos. So, sulit kung tayo man naghihintay ng kanyang tugon. Sulit dahil hindi nabibigo ang Diyos sa kanyang pagtulong. Okay? Kung paano nagtiwala si David, ganun din dapat tiwala tayo sa pangako ng Diyos na tutulungan tayo. Amen? Kaya ang sabi rin sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 7, kay Yahweh ka magtiwala. Kay Yahweh ka magtiwala. Kay Jesus Christ ka magtiwala. Partial? Hindi. Sabi rito, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa inyong mga tahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong kaalaman,
igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen? So again, ito yung mga paghahanda na dapat natin gawin. Okay? Ito yung pagbabantay na dapat natin gawin. Amen? Araw-araw to mga kapatid. Okay? Amen? So, walang lugi, walang talo kung sa Diyos natin ibibigay pagtitiwala natin. Buong buo, buong puso at lubusan. Amen? Okay. So, yan po yung mga dapat nating alalahanin ngayon, kung paano ba tayo magiging handa. Okay. So, napaka-importante ng mga nabasa natin ngayon. Kaya man, again, sabi sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18, magalak kayong lagi. Okay? Again, magalak kayong lagi at palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? So, binanggit uli dito mga kapatid yung importance ng prayer. Palagi kayong manalangin. Isa yan sa mga dapat natin gawin ng isang Kristiyano. Araw-araw manalangin. Kausapin natin ng Diyos. Hindi kailangang sa isang panalangin 2 oras kang nakaluhod, nakikipag-usap. Hindi po ganoon ang pananalangin, Kahit sa bawat oras. Simpleng salita, para ka lang nakikipagkwentuhan, 'di ba, sa kasamahan mo. Ano nangyari sa iyo, ano yung saloobin mo, ano yung nagbibigay sa ng takot. Siya ang kausapin mo instead na, 'di ba, yung mga ka-close mo ang kausapin mo. So, yun yung gusto ng Diyos. Sabi nga, siya isang guniin. Sabi rito, sa lahat ng iyong gawain, siya alalahanin. So, ibig sabihin, kapag siya alalahanin, abay, kakausapin mo. Amen? Sa lahat ng gawain, ano pa man yan. Amen? So, yun yung pananalangin din, So, kahit nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, may bumabagabag sa'yo, masaya ka, malungkot, pray. Okay? Nanghihina ang kalooban mo, pray. Amen? Nadi-discourage ka, pray. Palagi kayong manalangin. Hindi lang sa araw na to, hindi lang sa petsa na to, hindi lang sa sitwasyon na to. Sabi dito, palagi. Okay? Ano pa po? Hebrew 13:16. Huwag nating kaligtaan na paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Okay? Sa paghihintay din natin mga kapatid, ito ang aming paalala para manatiling nakapaliwanag ang ating ilawan. Paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Huwag daw natin kakalimutan yan. Okay? So, parang binalikan natin yung aral natin last week. Okay? Ito na yung mga good works. Diba? After our faith. After our salvation. Ito yung mga good works, mga bunga. Diba? Bunga natin ang dudulot ng mabubuting gawa. Okay, panatilihin daw natin yan. Huwag daw natin kaligtaan. Kung may pagkakataon, diba? Gawa ka ng mabuti. Tulungan mo yung kapwa mo, especially family mo, mga pamilya mo sa pananampalataya. Sabi nga, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Okay, yan. Sabi nga, pagdating natin ng panahon, pagdating natin sa pagharap natin kay Jesus Christ, diba? Ako ba ay pinakain mo nung ako'y nagugutom? Tatanungin sa atin yan. Ako ba ay pinainom mo nung ako'y nauuhaw? Ako ba'y dinamitan mo nung ako'y walang damit? Ako ba'y dinalaw mo nung ako nasa bilangguan? Diba? So, yan ang mga itatanong sa atin. Diyan tayo magsusulit pagharap natin sa Diyos. Okay. So, natin kakaligtaan yan. Yan yung mga bagay na dapat nating, yan yung mga paghahanda na dapat natin gawin. Okay. Kesa naman, di ba, madatnan ng Diyos ang tao. Nandun sa bungan. Di ba? Nasa sugalan. Nasa mga patay sindi sa mga bar. Diba? Nakikipag-road rage ka.
Aba, yun yung mga sinasabi dun sa talinghaga kanina na hindi handa. Okay, so sabi nga, tayo po ay nasa panig na ng araw. Anak na ng Diyos. So, dapat tayo po ay laging handa. Amen? Dapat tayo po ay laging gising. Okay, tayo ay bukas ang isipan. Malawak ang kaisipan. Okay? And lastly, mga kapatid, Hebrews chapter 3 verse 25, ano yung pagiging handa natin? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakakita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So, huwag daw din natin kakaligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon. Sunday fellowship, midweek fellowship, yung ating mga F-group meetings na yan, okay? Yung mga youth fellowship, at kung ano pa naman yung mga gawain tungkol sa Panginoon, huwag daw natin kalimutan yan. Huwag natin kakaligtaan. Okay? So, napakasarap din naman kung abutan ka na nagpupuri ka sa Panginoon. Abutan ka ng, di ba, ng Diyos, di ba, na may gathering kayo. Di ba? May fellowship kayo. Masarap yun. Di ba? Amen? Okay, so ito yung mga paghahanda na dapat natin gawin, mga kapatid. Kasi nga sabi nga, malapit na. Okay, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na ang araw ng Panginoon. Palakasin natin din ang loob ng isa't isa. Okay, so imbis na, sabi natin, pag sabing palakasin, syempre hindi i-discourage. Hindi ilayo sa Panginoon. Kung yung malalapit na, panatilihin natin malapit sa Panginoon. Amen? Huwag na nating bigyan ng cause, huwag tayong maging cause ng katitisuran o discouragement nila, bagkus tayo yung magpapalakas ng loob nila para mas lalong kumapit sa Diyos. Amen? Mas lalong manatili, di ba, sa Diyos, manatili sa kanilang pananampalataya. Amen? So, nawa, sa oras na ito, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon ay meron tayong natutunan, sa tulong ng Espiritu Santo, nakita natin yung mga dapat nating gawin na pagbabantay dahil sabi nga malapit na ang pagdating ng Panginoon, diba? Hindi natin i-expect kung kailan, so wag sana, diba, na datnan tayo ng Diyos na hindi handa. So bilang Kristiyano, dapat daw laging handa, lagi tayong gising. Okay, at napaliwanag naman natin ano ba yung ibig sabihin ng pagiging handa. Okay, palakasin natin yung pananampalataya natin. Amen. Palakasin natin yan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nandiyan yung kahalagaan ng panalangin every time na di-discourage tayo, every time na nanghihina tayo, every time na parang meron tayong mga karamdaman, pray. Amen. At yun nga, yung ating pananampalataya lagi natin paiiralin sa bawat araw. Okay, sa bawat pagkakataon, let's put our whole trust, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? Dahil siya ang nakakalam ng plano para sa atin. Same time, huwag din daw natin kakaligtaan yung pagdalo sa mga ganitong gawain at huwag din natin kakaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa ating kapwa. Alam ko, marami pang iba. Sa ngayon, ito yung nakikita ko na, di ba, napaghahanda natin na dapat gawin habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. So nawa, naging dagdag itong kaalaman, naging dagdag ito sa ating pananampalataya. Amen. At syempre tulad ng paalala sa ating lahat, huwag nating bayaan na ito ay manatili lamang na napakinggan natin. Amen. Ang salita po ng Diyos ay hindi po ito para mas maging epektibo at mas maging makapangyarihan sa buhay natin ang salita ng Diyos. Huwag lang po natin ito pakinggan. Ito rin po ay isabuhay natin. Amen? So muli, salamat sa Diyos sa kanyang mabiyayang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na ipinagkaloob sa amin. Pagaman mayroon kaming mga limitations sa oras nito, Panginoong Sus, sa mga upang mapakinggan namin o maituro mabuti
ang nais mong paratingin sa amin. Pero Lord, nagtitiwala kami sa iyong karunungan, nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan sa tulong ng Espiritu Santo na ito ay titimo sa aming puso't isipan, ito'y maisa sa buhay namin. Lord, maraming salamat sa encouragement na pinagkaloob mo sa ngayong gabi na ito. Nawan dalangin namin patuloy, Lord, lagi mong ihanda ang aming puso, ang aming buhay, ang aming espiritu na maging laging handa, na patuloy na magbantay, Lord, hanggang sa muling pagdating mo, na manatili kami sa aming pananampalataya hanggang matapos namin ang takbuhong ito. Maraming salamat, Lord. Ikaw patuloy na magbigay sa amin ng lakas. Ikaw patuloy na magbigay sa amin ng mga kakailanganin namin para sa takbuhin namin ito sa paghihintay sa iyo. Ikaw patuloy na magbigay sa amin ng kagalingan, kapatawaran. Ikaw patuloy magbigay sa amin ng mga bagay na kakailanganin namin spiritually, financially, emotionally, physically, Lord. Lahat ng mga pangangailangan namin upang kami ay patuloy na magamit mo at patuloy na makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa mabiyayang mensahe mo na pinagkaloob sa amin. Marapat lamang na ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayong maging pagpapala sa marami. Amen. God bless us all po. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless us all.